Hi guys! Pagod na ba kayo sa buhay? Sa mga trabahong paulit-ulit at mga naglalakihang responsibilidad sa buhay at mga problema? Yung tipong hindi sapat ang tulog? Malimit kasi pag sinabing pagod ang isang tao, ang kauna-unahang pumapasok sa utak natin ay matulog. Which is tama din naman. Pero napansin nyo ba na kahit bagong gising ka, ay pakiramdam nyo ay pagod pa rin? Pag sinabing burnout, ibig sabihin yung pagod na nararamdaman ay hindi na basta-basta. Dahil all-in-one kumbaga ang klaseng pagod na ito. Hindi lang pagod physically, na pag itulog mo, pagising ay okay na. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang burnout is a state of emotional, physical, and mental exhaustion caused by excessive and prolonged stress. Ibig sabihin, sobra-sobra at halo-halong problema at pagod sa katawan at utak na sobrang tagal mo nang iniinda. Kaya, pag ibinabaliwala ay humantong sa hindi maganda, kaya marami ang nasisiraan ng bait. Kaya napakahalaga na alam natin kung paano ito maiwasan upang hindi umabot sa ganoong sitwasyon. Real talk tayo. May mga pangyayaring ganito na pag mayaman o may kaya sa buhay ang nasisiraan ng bait or na-depress ay dinadala nila sa doktor or pinaparehab para gumaling. Pero pag mahirap, syempre walang pera, kaya madalas nakikita natin ikinukulong or kinakadena sa bahay, which is napakasakit isipin. Pero walang choice kaysa mapahamak sa labas o makapinsala ng iba. Kaya bago humantong sa ganon, sa video na ito pag-usapan natin kung paano maiwasan ang burnout at alamin ang 7 types of rest that everybody needs. Pero bago yan, kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito, pasuyong pindutin ang subscribe button kasama ang bell sa tabi nito upang alam mo every time na may bagong video. Paki-like na rin, mag-comment sa baba about your thoughts and ideas, and share dahil sharing is caring. Welcome back to Nudsian TV 1. This is CJ, a content maker. At narito ang 7 types of rest that everybody needs. Una, physical rest. Gumawa ng mga activities na magpapagaan sa pakiramdam at magpapalakas ng katawan. Kagaya ng sapat na tulog, hindi lang basta tulog, kundi dapat hindi paputol-putol ang tulog mo upang ma-recharge ang katawan ng maayos at hindi feeling pagod pagising. Tamang rutina sa pagtulog. Napakahalaga ang sapat at tamang oras ng pagtulog dahil sa pamamagitan nito, mai-repair ang katawan natin. Mahalaga rin ang tinatawag na active physical rest, kagaya ng yoga, stretching, or exercise, jogging, at engaging with nature. Mamasyal o maglalakad-lakad sa mga magagandang lugar ng kalikasan, kagaya ng garden o farm, tabing dagat upang makalanghap ng sariwang hangin at mailabas ang stress sa katawan. Number 2, mental rest. Pagpahingahin ang utak. Iwasang mag-isip ng sobra-sobra, paminsan-minsan upang ma-relax ang utak. Take a short breaks at work. It can improve focus and efficiency. Spend 5 to 10 minutes meditating. Umiwas muna sa kahit anong gadget para kahit papano ma-relax ang sarili kasama ang nature. Makakasama pa sa katawan ang walang humpay na nakatitig sa screen ng TV, CP, or any monitor dahil sa radiation nito. Umiwas sa mga bagay o tao na bumabagabag sa'yo o nagbibigay problema. Number 3, social rest. Paminsan-minsan kailangan din natin mapag-isa. Umiwas sa matao o magulong lugar, lalo na kung isa kang klaseng tao na hindi sanay sa maraming tao. Introvert kumbaga. May mga taong ganon na sumasakit ang ulo nila kapag sa mataong lugar o maingay.
Sabi ko nga, recharge yourself alone. Subukan mong magmumuni-muni mag-isa sa tabing dagat or sa garden or kahit sa kwarto. Magbasa ng libro, 15 to 20 minutes daily. Doon ka makipag-close o makipagkaibigan sa mga taong positibo o maganda ang pananaw sa buhay. Sumama ka sa mga taong very supportive at maiwasan ang mga taong puro katoksikan ang laging pinag-uusapan o problema ang laging pinag-uusapan. Number 4, sensory rest. Bawasan ang ingay or umiwas sa maingay na lugar at mga bagay o tao na nakaka-distract sa'yo. Napakasarap sa pakiramdam kapag wala kang ibang naririnig kundi ang masarap na simoy ng hangin, tunog ng nature o kalikasan, kagaya ng tubig sa dalampasigan, huni ng ibon habang nagpi-play ka ng music na nagpapakalma sa iyong pakiramdam, o yung tinatawag na soft music. Number 5, spiritual rest. Find activities that give you a sense of purpose and meaning. Engage in something greater than yourself. Minsan, tanungin mo ang sarili, ano ba ang purpose ko sa buhay? Magmumuni-muni ka, magdasal or sumama sa mga taong may takot sa Diyos. Dahil malaking bagay ang impluwensya sa iyo ng mga taong maka-Diyos or mga taong hindi nakakalimot sa mga espiritual na bagay. Aminin mo or aminin natin, sa mga panahong punong-puno ka na ng problema, ang pinakasandalan mo ay ang pagdarasal. Kaya huwag na tayong magpaka-ipokrito dahil biglang natuto tumawag sa Diyos ang isang tao pag hindi na niya kaya ang problema. Ibig sabihin, napakahalaga ang espiritual na bagay sa atin. Minsan, tanungin mo ang sarili, what does God require of us? Or ano ang kailangan ng Diyos sa atin? Or unsa gikinahanglan sa Diyos kanato? Number 6, emotional rest. Take a break from stress and overwhelming feelings. Minsan, subukan mong iwaksi lahat sa isipan ang mga bagay na nagbibigay stress sa'yo. Huwag kang mag-isip ng kahit na ano. I-relax mo ang isip or utak mo. Close your eyes at damhin ang magaan na pakiramdam. Wala kang ibang isipin kundi sarili mo lang. Maging tapat sa sarili. Have time and space to express your feelings. Matutong tumanggi paminsan-minsan. Huwag puro oo or yes kahit labag na pala sa kalooban mo. Don't be a pleaser person. Huwag mong pilitin ang sarili na magustuhan ng ibang tao. Kung ayaw nila, let them be. Number 7, creative rest. Protect your creativity so you can stay inspired. Ituloy mo lang ang mga bagay na magpapasaya sa'yo, basta walang naaapakang tao. Gawing inspirasyon ang kalikasan. Try to have a recreation outdoors. Ibig sabihin, mag-enjoy sa kalikasan or manood ng kapaki-pakinabang sa'yo na movie na mag-inspire sa'yo or sa hilig mo. Magbasa upang mas maraming matutunan. Panatilihing maaliwalas ang iyong paligid upang bawas stress or sakit ng ulo. Maintain cleanliness para hindi magulo sa pakiramdam. Pag lahat organized, napakasarap sa feelings. That's it. Sana marami kayong natutunan at nagsilbi itong paalala sa atin. Thank you and until next video.